Good day everyone. We are Group 4, Barangay Information Management System. I am Timothy Joshua Pajarnas, the visual demonstrator of this video. Good day everyone. So ako po si Jibel Fajardo and ako po yung magdi-discuss ng mga nabago sa aming registration feature. So first, mag-enter po tayo ng name ni resident, first name, then yung middle name, hindi po siya required, then last name, then sex, and yung email po natin, hindi na rin po siya required dahil sa recommendation po ng panels. Next, yung birthday. So, isa rin po siya sa recommendation ng panels na dapat ayusin, which is yung sa my date, hindi po siya tatanggap ng date from the future. So, ayan, kapag nag-enter po ng date na nasa future, hindi po siya tatanggapin ng system. Next, birthplace, civil status, and yung religion na hindi po siya required. So, sa nationality naman po, nag-add po kami ng, if hindi po siya Filipino, kailangan niya po specify yung nationality niya po. Yung additional function po namin, which is, kailangan mag-upload ni user ng ID, ng isang valid ID para ma-verify yung kanyang registration. And then, yung terms and conditions po para sa privacy ng mga resident. Good day everyone, my name is Karen Lapus and today I will show you the password encryption and accepting residents. So first po, dito sa ating database, makikita po natin na naka-encrypt na po ang mga password. Let's now proceed to the admin account. Let's type the password and the email to log in. So dito po, makikita natin ang resident resignation waiting list na si Karen. And now you can see na nasa ating dashboard na po si Karen. Hi, my name is Eunice Valdez and these are the recommendations from the Board of Panel for the admin page of the resident and employee. The first one is one search field. As you can see po sa screen, lang po yung aming search. So, kahit i-search mo po dyan yung ID, first name, last name, or yung birthplace po is lalabas po siya. For example po is nag-search tayo nung sige, first name na lang. Kahit yung nakikita nyo po na lalabas po agad yung name ng sinearch. For example naman is ang sinearch natin is yung contact number. Ayan. Lalabas na po lahat nung may number po na yon. Sa unrevised system po kasi namin is research po kami kada column po. And yun po yung pinabago sa amin. Kaya po nagkaroon na lang po kami ng one search field. Next naman po is yung message for the update. For example, mag-update tayo. Si number 9, i-update natin siya. For example is naging married na po yung tao po na to. Kaya po i-update natin. And pag in-update po siya is lalabas na po yung alert message na update success. Ipakita natin kung nag-update ba talaga yung
makikita nyo po na nag-update na po yung record natin. And nagawa na po yung hinihingi po sa amin na message for the update or yung alert message. Next naman po is, papasok na po tayo sa employee. Yung pinapabago po sa amin dito is yung remove, update yung sa hire date. For example po, i-update po natin si secretary. Update tayo. Number 2. As you can see po, wala na po yung hire date kasi ang sabi po sa amin is yung hire date is as is na at hindi na po siya pwede baguhin. Makikita din po dito na yung word po na terminated is pinalitan na po namin into try naman natin i-update kung papasok pa talaga siya. So, makikita nyo din po yung alert message. Na-update na po natin si secretary. Ang last naman po natin is mask password in database. Lipat naman tayo sa database. Ayan po, makikita nyo po na yung password po ni admin is encrypted na po. So, meaning, mas safe na po yung information and mas secured na po siya. Kasi po, yung sa unrevised po namin is hindi po encrypted. Hindi po encrypted yung password. Kaya po, pag binuksan mo siya, na agad. So, nirecommend po sa amin na i-encrypted po namin yung password para po hindi mag-leak yung data po na nasa system namin. This is Aliat Wazon speaking. And now, we did a revision and here are the final results in the admin section. Regarding the announcement part, the system does not accept past dates anymore. It automatically works with the current date. So, dun tayo sa happening. So, ayan, we can see that automatically, current date na ang lalabas. Okay. Makikita natin sa announcement record, today is December 3, 2023. Next, for the upcoming announcements, it'll accept dates no less than the current date. Tingnan natin sa upcoming. Ayan. So, makikita natin sa alert window, date not acceptable. So, ang i-accept niya lang is yung mga future or yung current. Okay? No less than current date nga, di ba? Okay? And done. Let's now proceed to the officials. In a barangay, we only have one captain. Therefore, there should only be one that will be declared here. So the system would not accept it if we input a barangay captain if the current one is still active. So makikita natin si employee ID 1, Karen Lapus. Her position is barangay captain. So try nating mag-register ng panibago under the captain position. Okay, email, then address, contact number, and nga pala, here's the birthday. Hindi na rin mag-a-accept ang system ng future dates. Ayan, because birthday cannot be in the future. Okay? So, try nating mag-register na. And then, meron tayong alert message, an active barangay captain already exists. So, therefore, isang captain lang sa system na ito. Now,
makikita natin dito sa employee records, we have a total of 11 registered, but yung isa ay inactive. Then, let's see naman sa registered residents. We have a total of 4, and lahat naman sila ay active. So, let's see sa population count. And there you have it. We have a total of 14 registered residents and employees. And lastly, some font size were altered in the UI to make it more appropriate. Ayan. And that would be all. Thank you for the recommendations.